Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, malinaw po yan dahil ito po ay matter of convention rights. Sa kauna-unahang panahon, wala ng karapatan at hindi na ako makukuha ni Marcos Jr. Ni Marcos Jr. Nakatanggap ng impormasyon ng PNP ukol sa kung nasaan si Attorney Harry Roque. Nagsasagawa na ng manhunt operation ng Philippine National Police laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque. Without giving specifics, we received some information to the possible whereabouts of Attorney Harry Roque. But Pakalalaki ka, umarap ka dito sa amin. Ilan lamang yan sa mga naging laman ng mga balita sa ating bansa nitong mga nakaraang buwan. Magandang araw mga kabida, maligayang pagbabalik sa ating channel. Sa loob nga ng halos 7 buwan na pagtatago ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, nang dahil sa pagkakasangkot nito di umano sa illegal na pogo sa bansa, si Attorney Harry Roque ay inaakusahang may kinalaman sa illegal na pogo dahil sa pagkakalink nito at pagiging isang abogado kay Cassandra Leong na isa ring CEO ng mga kumpanyang may kinalaman sa illegal na pogo. Matapos hindi pagsipot sa mga hearing sa Kongreso na binubuo ng Quad Committee, ay tuluyan na nga siyang inisyuhan ng subpoena, cited in contempt, at hanggang humantong na nga sa pagiging wanted dahil sa pagtatago nito. Ngunit nang maaresto si former President Rodrigo Duterte nitong mga nakaraang linggo, ay nagpakita na nga sa publiko si Attorney Harry Roque, pero hindi dito sa Pilipinas kundi sa Netherlands, kung saan naroon din ang pinagsisilbihan nito ang kanyang Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit ano nga ba ang tila ba alas ni Attorney Harry Roque kung bakit hindi na siya pwedeng pabalikin basta-basta ng Pilipinas? Halina't sama-sama nating alamin sa video na ito. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes at kaya po tayo po ay nagbabalik sa isa na namang episode ng The Spokes Hour. Wala po ako ngayon sa Hague dahil ang utos na ating Vice President at tupagin ko muna yung aking asylum. Pero lilinawin ko lang po ha, ako po ngayon ay isang asylum seeker dahil na naka-apply na po ako for asylum. Ang inaantay ko lang po ay yung kauna-unahang interview na ito po'y kabahagi na ng application process. Pagkatapos po nitong kauna-unahang interview, malaya na po akong makabalik doon sa The Hague kasi ang layo po nitong lugar nito. Pero ngayon po, dahil ako'y aplikante na, meron na akong non-refuma, karapatan sa non-refuma. Ibig sabihin, hindi na ako po pwedeng mapabalik doon sa bansa na aking inalisan dahil sa aking political persecution at yan po ay bansang Pilipinas. Alam niyo po, bukod sa sinabi ni VP Sara na kailangan ayusin ko muna ito para makakonsentrate rin ako doon sa pagdepensa ng presidente, pero hindi pa po sigurado, nakasama ko ha. Lilinawin ko lang po yan. Sabi lang yan, sige ayusin mo yung asylum mo. No? Yung mere fact na nag-apply ako, yan yung nagbigay sa akin ng karapatan na hindi na ako po pwedeng mapabalik sa Pilipinas. Maski pa kumuha sila ng warrant of arrest, maski pa sila mag-file ng extradition, malinaw po yan dahil ito po ay matter of convention rights. Nakasulat po talaga yung non-refuma, yan yung pinaka-importanting karapatan ng asylum seekers, hindi mapabalik dun sa lugar na kung sa nila nanggaling. Natural, kasi pag ako pinabalik dyan, kukulong ako non-bailable sa isang kaso na human trafficking na walang ka-ebidensya. Ulitin ko po ebidensya lang nila. Unang-una, sinamahan ko si Cassandra Ong sa PAGCOR. Pangalawa, yung pangalan ko nasa isang papel na legal daw ako. Pangatlo, yung aking dating assistant nakitira doon. Ang kailangan nilang pruwebahan sa syndicated trafficking na ako ay may recruit. Ang purpose ko ay para pagsamantalahan ng kanilang labor. No? At pangatlo, ginamit ko ng pananakot o kaya naman intimidation. No? Tapos kung conspiracy naman, anong ebidensya ng conspiracy? Dapat magpakita talaga na nagkaroon kami ng pagkakaisang layunin at yun nga ay gumawa ng krimen na syndicated trafficking.
sa akin yung pendency ng complaint sa DOJ at kung isasampa nila sa korte, yan ang pinakamalakas na ebidensya ng political persecution dahil yan ay pagsampa ng kaso na walang basihan, ang tawag po dyan, unjust prosecution. Alam niyo, sa totoo lang, napaiyak ako nung pinirmahan ko yan. Kasi bagamat ako'y matagal na sa larangan ng international law, nagturo niyan at naging abogado na rin sa mga dayuhan ng mga taga-ADB na humingi ng asylum sa Pilipinas, iba pala talaga yung kapag ikay nabigyan ng karapatan na manatili dahil ikaw ay pinipersecute sa iyong inang bayan. Mantakin nyo, 6 at kalahating buwan na ako nagtatago kay Marcos. Hindi ko pwede sabihin kung nasaan ako dahil alam kong hahabulin niya ako o pwede niya akong pa-deport o i-request ang extradition o sa ASEAN nga, hindi na kinakailangan ng extradition treaty. Pakiusapan lang dahil merong Mutual Defense Legal Assistance Treaty, no? So nung pinirmahan ko po yan, talagang humagulgul ako. Kasi sabi ko, sa kauna-unahang panahon, wala nang karapatan at hindi na ako makukuha ni Marcos Jr. Hindi niya ako makukuha hanggang hindi umaakto ang Dutch authorities dun sa aking application. Yun po ang tinatawag na non-refuma. Maski pa siya ay mag-request ng extradition para po yung kaso ni Teves na hihindian dahil merong asylum application. Maski meron po yung red notice, hihindian po yan dahil meron ng application ako for asylum. Yan po ang karapatan ng non-refuma at in-explain ko rin po yan kay VP kasi parang ang understanding ni VP, kinakailangan munang ma-approve ang aking asylum bago ako magkaroon ng legal status to remain in the Netherlands. So, pinadala ko rin po sa kanya yung convention at saka yung aking certificate na nasa Dutch pero meron naman pong English translation sa Google Translate. At again, yung mga sumusuporta sa akin at na-disappoint na hindi pa tayo kasama dyan, hindi pa naman po tapos ang usapan pero sabi ko nga kahit anong maging desisyon ni PRRD, dapat sumang-ani rin si BP Sara. Maski pa sabihin ni PRRD, yes, I want him to be my counsel, kung tututol si Inday Sara, susunod po ako kay Inday Sara. Sumunod na nga ako sa kanya, si Marcos Jr. Alam naman hindi pa ako susunod ngayon. Talaga pong susundin siya. Okay? Maraming salamat po. Huwag po kayong malungkot dahil hindi naman po ako aalis sa piling ni PRRD whether or not I'm part of the legal team. Siyempre po, tao lang, medyo disappointed, pero I understand completely dahil nga nasa legal aid ang ating presidente. Siguro kung maraming ninakaw ang presidente, miski lahat ng mga malalapit sa kanyang abogado kukunin niya, hindi naman po ganun talaga. So I completely understand at yung mga iba na marami daw nasasaktan, kasi kwanto, hindi daw dapat nangyari sa akin ito, wag po kayo mag-alala. Wala po sa akin yun. Siyempre nung una, medyo sayang naman dahil 2018 pa kami nag-uusap tungkol sa ICC, pero tanggap ko po yun dahil nasa limitasyon ng resources. Hindi po magnanakaw ang PRRD, kaya kinakailangan umasa sa legal aid. At dahil dyan, limitado talaga yung mga abogado makukuha. Okay? Intindihin po natin yan. So maraming salamat po. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito po ang yung spokes ng bayan. Naghihirapan, patuloy na naninindigan. I love you, Philippines. You're the only country I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines.